Okay? Sabi ni Solomon, ngayon mo na alalahanin ng tagapaglikha kasi ang sabi ng Bible, while the evil days come nigh, come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, darating yung panahon na wala ka ng amor. Kaya habang bata ka pa lang, habang yung mata mo hindi pa malabo, habang yung tuhod mo, when the keepers of the whole house shall tremble. Tingnan niyo po, and the strong men shall bow themselves, and the grinder says, ano naman po yan? Ngipin. And the grinder says, because they are few. Hindi po ba habang tumatagal, yung mga mas nakakatanda na nagkakaedad, unti-unti nang nawawala yung ngipin natin? Anong kasunod? Verse number 3. And those that look out of the windows be darkened. Verse number 4. And the door shall be shut in the streets when the sound of the grinding is low. Ano naman po yan? Tenga. Di ba yung mga matatanda, habang tumatagal, habang sila'y nagkakaedad, ayaw na po nila ng maingay? Parang gusto nila yung katahimikan, kaya maaga silang gumigising at maaga rin po silang nagpapahinga. And he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Pag binasa pa po natin yan dyan, lulundo tayo doon sa verse number 13. Sabi ni Haring Solomon, pakinggan natin ang pinakapangwakas ng lahat ng bagay. Katakutan mo ang Diyos at tupdin mo ang kanyang mga kautusan sapagkat ito ang buong gawain at tungkulin ng tao. Bakit? Verse number 14. Makinig kayo mga young people. Lahat ng bagay ay dadalin ng Diyos sa hukuman. Lahat ng mga sikretong bagay, mabuti man ito o masama. Anong ibig sabihin po? Kaya babalikan natin yung verse number 1. Let us remember our Creator now. Amen? So tapat o tapon. Makinig kayo mga kapatid, hindi po ba kapag narinig natin yung salitang ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, lahat tayo sasang-ayon. Pero ang tanong dito, paano magiging pag-asa ang isang kabataan nang walang direksyon? Kaya young people, you need direction. Kailangan nyo po ng direksyon. Hindi pwedeng wala kang wisdom sa buhay. Kailangan mo ng gagabay sa'yo. Di ba yung mga estudyante, if they want to be professional, if they want to be a teacher or di ba, somebody, kailangan nila na magtuturo sa kanila. Ibig sabihin, ganun din sa atin. Kung gusto nating maging matagumpay, matapat, mabungang kabataan, para maging pag-asa ng bayan at simbahan, magkaroon tayo ng direksyon. Paano magiging pag-asa ng bayan ang kabataan kung yung mga kabataan natin mas alam pa yung mga TikTok trends kaysa Bible truths? Paano magiging pag-asa yung mga kabataan kung yung ating mga young people mas kilala pa, mas viral pa sa social media, pero invisible sa prayer meeting? Are you following? Are you there? Tandaan niyo po ito. Ang pinaka-threat sa ating henerasyon ay hindi po drugs, not even immorality, not even poverty. But you know what? The greatest tragedy in our generation is a generation growing up without God. Yan po ang pinakamatinding trahedya na pwede nating kaharapin sa ating henerasyon po ngayon. Are you listening? Ano po yung ating pinangangambahan? Hindi po drugs, hindi po immoralidad, hindi po fornication, hindi po poverty, but it is a generation growing up without God. Nakakalungkot, di ba? Yung mga nakaraang balita, pati sa mga eskwelahan. Dati ang eskwelahan, safest place, alam na mga magulang yan, na pag dinala namin yung aming mga anak sa school, pero ngayon, pati sa school, nagbabarilan na. Nagsasaksakan na. Yan ang pinakamatinding trahedya, mga young people, mga kapatid, mga minamahal kong kaibigan. Yan ang pinakatrahedya ngayon, yung henerasyon lumalaking walang pagkakakilanlan sa Diyos. Kaya tayo, let us reach the children doon sa streets before they go to jail. Bago pa sila mapunta sa kulungan, let us reach them out for Jesus Christ. Amen? Atin na po silang abutin, mga kapatid. Hindi po kailangan ng Diyos ng maraming talented young people. Ang kailangan niya, faithful young people. Ang kailangan po niya yung mga young people na talagang magpapagamit at talagang maglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because faithfulness always produces fruitfulness. Nabanggit ko kanina, hindi ka magiging mabunga pag hindi ka tapat.
Pastor, ba't di ako nagbubunga? Kasi nga hindi ka nagtatapat. Tapat po ba yung pa-attend-attend lang pag gusto? Tapat po ba yung hindi binibigay yung para sa Diyos? Tapat po ba yung a-attend lang pagka meron, pagka wala na, ayaw na naman? Hindi po katapatan yun. Maraming young people committed pero hindi excited. Di ba? Maraming young people excited pero hindi committed. Magkaiba po yun. Maraming mga young people merong excitement pero walang commitment. Ang kailangan po natin, committed, hindi po excited lang. Ang excited kasi, gagawin mo lang yung bagay pag madali, pag mahirap na ayaw mo na. Sa ating mga young people, kailangan natin ng commitment, hindi lang excitement. Amen? Yan ang kailangan po natin. So God is not looking, listen, for impressive youth. He is looking for surrendered youth. Yan ang kailangan po natin, mga kapatid. Mga young people, ako po'y namamanhik sa inyo. Ako po'y nananawagan sa inyo. Kailangan ng Diyos, ng young people na suko ang buhay sa Diyos. Maraming kasing kabataan ngayon, pati pangarap, di ba? Pati yung mga sariling plano sa buhay, ipinagkakait sa Diyos. Pwede kang maging matagumpay sa buhay nang hindi mo iniiwanan ang ministry. Maraming young people, gaya na nabanggit ng inyong pastor last week, maraming young people parang may gustong patunayan sa Diyos eh. Listen carefully now, wala kang mapapatunayan liban sa Diyos. Sa buhay natin, sa pag-aaral, sa pamilya, sa love life, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we need God in our life. Are you there? Kaya mga bisita namin, kailangan nyo po ang Diyos. Hindi po namin kayo inimbitahan dito para gawin kayong baptist. Kaya namin kayo inimbitahan para ipaalam sa inyo na yung Panginoong pinaglilingkuran namin ay masaya at para maging masaya rin kayo, paglingkuran ninyo ang ating Panginoon. Nakilala ko ang Panginoon, 13 years old po ako. I can't imagine na talagang ako ay ililigtas ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang masaganang biyaya. Amen? So, 3 prinsipyo po ang ating papag-aralan ngayon. Ikaw ba ay tapat o tapon? Kasi pag hindi ka nagtapat, yung buhay mo tapon. Pag ayaw mo namang matapon yung buhay mo, edi magtapat ka. It's either of the two. Kailangan yung gumawa ng choice ngayong umagang ito. Sana after listening to this message, magbabago yung ating perspective, magbabago yung ating prinsipyo sa buhay, at magbabago pati yung ating mga paradimo sa ating buhay. Amen? Number 1, ano yung dapat nating i-consider? Para din to sa ating mga panauhin, magpakilala sa Diyos. You know God personally. Magpakilala sa Diyos. Amen? Hindi po sinabi ng Bible, remember, pagka may problema ka lang. Hindi po sinabi ng verse number 1, remember, pag tumanda ka na. Hindi. Ang sabi ng Bible, remember, look at the adverb tense. Remember now. Sa palagay ko, magkakaunawaan tayo. Ano po bang ibig sabihin para sa inyo ng now? Parehas tayo ng dictionary. Ngayon, hindi bukas. Kaya maganda yung kantang, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Di ba? Kaya habang young people kayo, ito yung maganda sa inyo. Sikapin na natin na makilala ang Panginoon sa ating buhay. Marami kasing kabataan, mas kilala ang celebrities, pero hindi nila kilala ang Creator. Ang daming kinalang Sung Jungkook, kung anong sino-sinong mga mangkok yan. Silang alam ko, mangkok lang, lagay lang ng ulam yun eh. Mga young people, yung iba, inaalam pa yung mga trends, inaalam yung mga viral, inaalam dapat sabay sa uso. Mga kapatid, magbago na tayo ng ating pananaw. Mas kilalanin natin ang tagapaglikha kaysa sa mga celebrities. Amen? Amen? Maraming kabataan, updated sa Facebook, pero yung relationship kay Lord, outdated. Sa Facebook, updated. Sa buhay sa Panginoon, outdated. Di ba yung cellphone nga, ina-upgrade pa natin eh. Pag medyo may bagong labas na cellphone, gagawa ka ng paraan para makasabay doon sa upgrade. Tama, isamantalang parehas lang naman, nagmahal din ng halaga. Tapos wala namang pinagkaiba sa konting features, konting-konti lang, camera lang. Yung mga young, hindi, dapat meron ako nito. O bakit pagdating niyo, ha? Bakit pagdating sa mga gamit ng mundo? Pilit tayong sumasabay doon, nag-a-upgrade tayo. Yung relationship mo kay Lord, kamusta na? At nag-a-upgrade ka ba? Dapat yung relationship natin kay Lord mas upgraded. Amen?
Dati ang alam mo lang na verse, yung Book of Romans. Dapat ngayon medyo marami ka ng alam. Amen. Hindi hanggang ngayon, sa nga ba yung Book of Hezekiah? Hezekiah, hinahanap mo ngayon, di ba? Walang Hezekiah. Mga kapatid, nag-upgrade. Lumalalim, mga young people. Kilala nyo ba si Geshem, si Tobiah, tsaka si Sanballat? Sila po yung 3 Hebrew men. 3 Hebrew men? Si Geshem, si Tobiah, tsaka si Sanballat. Sino po, di ba, pastor? Mag-asawa si Sodom and Gomorrah? Anong mag-asawa? Hindi mag-asawa yun, lugar yun. Na sinunog ng Diyos, mga kapatid. Habang tumatagal, lumalalim kayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano yung mga inaalam natin, pati yung Senado, inaalam mo na rin. Ayahan mo na sila. We are now in a wicked world, folks. Dapat magpakilala tayo sa Diyos. Let us know God personally. Alam mo kung bakit ko to bakit ko to dinidiin? Kasi kapag hindi mo kilala ang Diyos, hahanapin mo yung approval mo sa tao. Kaya maraming depressed, maraming insecure, maraming nalulungkot. Hindi kasi ako kilala eh. Kasi yung mga yan, kilala, kaya ang saya ng buhay nila. Tandaan niyo po, hindi lahat ng sikat masaya. Kahit hindi ka kilala sa mundo, by the way, why you are chasing your name to be known here on earth, while heaven doesn't know your name. Di ba nakakalungkot yan? Sa lupa, kilala ka sa langit, di ka naman kilala. Dapat ang pinaka-puso ng bawat kabataan, Panginoon, makilala kitang lubusan. Makilala mo rin ako. Amen? Hindi yung kung ano-anong mga iniisip po natin, mga kabataan. Wag nating hanapin ang identity natin ng mga approval ng tao. Bakit? Whether you like it or not, ayaw tayo ng tao. Yan ang tao eh. Minsan mabait lang sa harapan mo yan kapag okay ka. Pero pag hindi ka okay, ayaw ka na rin yan. Ganyan ang tao. People nowadays, young people nowadays are discovering, di ba, themselves without knowing the one who created them. Hindi po ba? Yan ang pinaka-nakakalungkot. Maraming mga tao, tinutuklas nila yung kanilang sarili, pagod na pagod ka nang ipakilala yung sarili mo sa tao, pero di ka naman kilala ng Panginoon. Kaya sa unang puntos natin, para maging tapat ka at hindi ka matapon, kasi hindi ka isinilang para maging sayang. Isinilang ka for a purpose. Kaya mamayang hapon, yun po yung susundutin po natin, mga kapatid. Amen? So magpakilala sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Next slide. Yung cellphone na walang connection sa charger, unti-unti pong namamatay. Yung cellphone, nakadesenyo siyang maubos yung battery. Kaya bawat cellphone na bibili nyo, may charger, right? Kapag hindi mo chinarge yan, hindi yan agad-agad basta-basta mamamatay. Pero siguradong mamamatay pag hindi mo chinarge. Maraming kabataan ganyan ang buhay. Parang cellphone hindi charge. Pag disconnected ka kay Lord, hindi ka kaagad bumabagsak. Pero napapansin niyo, pag disconnected ka kay Lord, mahina yung prayer life, mahina yung conviction. Kaya konting ihip lang ng kaaway, mabilis tayong bumabagsak, mabilis tayong bumibigay, mabilis tayong bumibitaw. Young people, connect with God. Connect with God. Masyado kang busy sa connection mo sa ibang tao, nakalimutan mo yung spiritual connection mo. Dapat kay Lord ka muna makipag-connect. Nababad trip ka pag yung internet mo, disconnect. Ano ba yan? Walang wifi. Kay Lord, connected ka? Dapat kahit nasa church tayo, nasa eskwelahan, nasa workplace, at saan man tayo mapuntang lugar, let us be connected to God. Madali nyo pong malalaman yan pag connected yung isang young people sa Diyos. Yung mga lumalabas sa bibig. Pati ngayon sa church, ginagaya na ng mga young people natin yung mga euphemisms. Alam niyo po ba yun? Yung char. Galit yarn. Sorry for the word salitang pangbakla yan eh. Hindi dapat natin pinapayagan yung simbahan natin apektuhan ng sanglibutan. As a church, let us affect the world. Let not the world affect our church. Amen? Kaya hindi dapat natin tinotolerate, mga kapatid. Kaya mamayang gabi doon sa Santiago, never normalize what God condemns. You will be amazed. Ano pala yung mga normal na natin ngayon na hinahatulan pa rin ng Diyos. Mga kapatid, ako naniniwala na ang Diyos gusto niya pa rin ang buhay ng mga kabataan, banal at ginagamit ng Diyos.
Tandaan niyo po ito. Hindi kayo gagamitin pag madumi kayo. Hindi ako gagamitin pag madumi ako. Ang kailangan ng Diyos malinis. Banal. So paano maging banal? Magpakilala ka sa Diyos. You know God personally. Amen? Tama kayo, napapansin niyo po, yung mga nawawalang young people sa church natin, hindi naman basta-basta agad nawawalan. Bawa, nawala si brother, nawala si sister. Hindi po yan biglang nawala. Bago pa yan mawala sa church, sa bahay yan, nawala na yan. Sa bahay, hindi na nagba-Bible reading. Sa bahay, wala ng devotion. Sa bahay, wala ng prayer life. Kaya pagdating sa church, konting preaching lang, pinepersonal ako Hindi ka pinepersonal. Nasasaktan ako, pastor Kaya ka nasasaktan, may sugat ka lang. Ang dapat gawin sa sugat, gamutin. Ang salita ng Diyos, gamot to Huwag niyo po itong negative. Huwag po kayong magagalit. Si pastor naman, bakit tinitira ako? Hindi ka po pinapatamaan. Ginagamot lang yung sugat na meron ka. Bakit pag sa ospital? Sino po ditong naoperahan na? Yan, thank you. Ako naoperahan po ako dito sa may nagkaroon ako when I was 8 years old, nagkaroon ako ng suspected meningitis. Yung dila ko umurong. Yan. Alam niyo na po yun, nabanggit ko na po yung one time yung aking, history sa aking pagsasalita. You know what? Nung ako ay bata, naoperahan po ako niyan. Di ba yung kayong mga naoperahan? Sinasaktan kayo ng doktor, masakit yun, di nyo lang ramdam kasi may anesthesia. Pero bakit pag yung doktor, sinasaktan na kayo, inoperahan kayo, binuka pa yung tiyan nyo. May mga cesarean dito. Binuka pa yung dito nyo. Sinaktan kayo ng doktor, after kang saktan, nagpasalamat ka pa, nag-PF ka pa. Nag-professional fee ka pa. Bakit pag sa church, sinasaktan ka ng salita nyo, nagagalit ka sa pastor? Hindi mo dapat kagalitan yung mga taong nagmamalasakit sa'yo. Hindi po dapat kinakagalitan yung mga taong nagdadala sa'yo sa Diyos. Kaya kailangan pa rin natin ng mga Elihus, kailangan pa rin natin ng mga kabataan, kailangan pa rin natin na magsasabi sa'yo, Brad, mali ginagawa mo. Brad, nakita kita, may dala kang chicks Brad, nakita kita, nagmura ka. Ba't narinig kita, nanonood ka ng ganito? Hindi tama yan, mali yan, kasalanan yan. Kailangan pa rin natin ng mga kaibigan na magsasabi sa'yo, mali yan, mali yan. Huwag nyo i-tolerate pag mali. Pag sa church, dapat, Brad, medyo hindi yata maganda attitude mo Nagmumug ka na ba? Magmumug ka nga muna. Di ba? Are you following? Dapat pagka nasa loob tayo ng simbahan, sweet and happy tayo. Amen? So yun po yun, mga kapatid. Alam nyo, ang isang araw na yung mga hindi nababantayan yung mga relationship natin sa Panginoon sa bahay pa lang, isang araw wala nang desire magpunta ng church yan. Ang sarap kayang maging kabataan. Hindi ko nga sukat akalain, 32 na pala ako ngayon Turning 33 this October 12. October 12 po kasi yung birthday ko Parang sarap mag-birthday dito, may cake Pastor, babiyaya ata ako Narbacan Tama, si Miss po, blessing po. Nakapag-advance celebration na po kami kahapon, di ba? Doon po kami sa Norte, first time namin mapunta doon sa mga hindi pa namin napupuntahan sa buhay. Nag-enjoy kami, hindi pa po ako nakapag-upload mamayang gabi pa lang amen? So blessing mga kapatid, blessing. Birthday po niya sa Miyerkules, July 29. Sabi ko ang ganda ng gift mo dito blessing, amen? So mga kapatid, isang araw yung mga young people na hindi nabantayan yung buhay sa bahay, isang araw wala nang desire yan sa church. Kaya let us be very careful. Ano yung lesson dito? You cannot become useful to God until you first belong to God. Hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos pag hindi mo muna kinilala that first you belong to God. Diba? Kanino ka ba? Sino bang nag-amamay-ari sa'yo? Sino ba ang dapat kinikilala mo sa buhay mo? Young people, hindi ka isinilang para maging sayang. Hindi po kayo garbage. Hindi po kayo basura. Importante po kayo sa Diyos. Kaya young people, pwede ba? Huwag mong ihanay yung sarili mo sa mga tao na hinahanap yung identity ng approval ng tao. Mapapagod ka, maniwala ka. Ipinanganak kang maitim, makontento ka na dyan. Ipinanganak kang maputi, huwag ka nang magpaitim. Ipinanganak kang pango, huwag ka nang magpa-nose lift. Ipinanganak kang ganto, magpasalamat tayo kung paano tayo ginawa ng Diyos. Sabi ng isang young people, pastor, kasalanan ko bang pinanganak akong pangit na lumalaking gwapo? Yabang, Kasalanan ko bang ipanganak na pangit na lumalaking pogi? Hindi namin kasalanan yun, mga kapatid. Pasensya na po, di ba?
Listen now. Alam niyo ang pinakamatibay na pundasyon ng pagiging kabataan, hindi po talaga edukasyon. Ngayon po, alam ko sa mga senior high school, marami po kaming mga estudyante sa school, sa church. Minsan tinatanong ko sila isa-isa, kamusta yung mga school ninyo? Kamusta yung inyong pag-aaral? Yung iba pong mga teacher po namin, hindi naman lahat. Pero sabi namin yung iba pong mga teacher namin, hindi na pong nagtuturo, lagi na lang pong online, lagi na lang pong ganito. And you cannot really learn more. Nung araw, nung panahon talagang yung mga estudyante, natututo yan sa eskwelahan. Ngayon po, mas marami nang alam yung young people sa social media kaysa sa mga bayani. Kaysa sa mga bagay na dapat nating inaalam. Yung young people nga na in-interview Hindi kilala si Gomez, Burgos, tsaka si Zamora. Hindi nila kilala yon. Hindi pa nila alam yung ibig sabihin ng mga librong nasulat ni Rizal. Hindi nila alam yung mga history. Hindi nila alam yung ganito. Anong alam ng mga young people? Trends. Paano ka magiging matapat? Paano ka magbubunga kung hindi mo inaalam yung mga dapat mong inaalam? Are you there? It is not the education, folks. The strongest foundation of the youth is not education. It is not even popularity. It is not even poverty. But you know what? The foundation of the youth is a personal relationship with Jesus Christ. Yan po ang aming kinakampanya po sa inyo. Kaya mga young people, ikaw ba ay meron ng personal na relasyon kay Kristo? Amen? Kung ikaw ay nabahaginan na, i-treasure mo yan. Yan ang pinakamahalagang relasyon sa lupa na huwag mong papayaging agawin ng sanglibutang ito. Masarap maging Kristiyano. Masaya maging Kristiyano. Amen? Kaya ang unang puntos po natin, magpakilala sa Diyos. You know God personally. Diyan kasi magpapasimula. Yan Hindi ka magtatapat, hindi ka magbubunga, hindi ka magiging pag-asa ng bayan at simbahan pag hindi mo kilala ang Diyos. Paano ko ba, Pastor, makikilala ang Panginoon? Ipinanganak tayong makasalanan. Bilang makasalanan, mamamatay tayo. Ang kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan. At ang sabi ng Biblia, hindi mo kailangan gumawa ng masama para mapunta ng impyerno. Papunta na tayo doon. Doon tayo lahat papunta. Kaya dumating si Kristo para iligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. Ang reason kung bakit naparito si Jesus, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nawawala tayo, hinahanap tayo. Kaya mali yung ganitong statement. Alam nyo, nung natagpuan ko ang Panginoon, hindi mo naman siya hinahanap, ikaw ang hinahanap niya. Kaya pwede baguhin natin yung ganong sa mga testimony natin. Nung natagpuan ko po ang Panginoon, una, hindi mo naman siya hinahanap. Pangalawa, wala kang panahon sa Kanya. Sabi ng Romans 3:11, there is none that seeketh after God. Walang umahanap sa Diyos. Kaya ang magandang statement, binabago na natin nung natagpuan po ko ng Panginoon. Ganon, amen? Kasi at the beginning of the day, hindi naman ikaw ang umahanap sa Diyos. Tayo ang hinahanap ng Diyos. Kaya mga kapatid, nung natagpuan tayo ng Panginoon, salamat. Naligtas tayo. Don't take it for granted. Ngayon may church family ka. Ang saya-saya na meron tayong church. Nag-enjoy ba kayo may church kayo? Sarap, no? Paggising mo ng umaga, linggo, magbibihis ka, pupunta ka dito sa Pilgrim Bible Baptist Church, kakamay ka, makikinig ka, matututo ka, pag-uwi mo, binabago ka ng Panginoon. Bukas, papasok ka sa school, ganun na naman, di ba? Kasama yung mga tropa mo, kaibigan mo, pero wag kang magmumura kasi Kristiyano ko Alalahanin mo yun dapat. Hindi yung pagka sa church ka lang mabait, sa labas, demonyo ka. Amen? Sa church, hindi nagmumura. Pero sa labas, ang lakas palang magmura. Di ba? Sa church, kala mo, hindi nakikinig ng mga worldly song. Pero sa mga bahay nila, sa kanilang mga cellphone, may playlist pa yan. Ang dami-daming mga pinakikinggang hindi tama at diwasto sa ating pakikinig. So magpakilala tayo sa Diyos. Ang pinakauna ko ditong sinentruhan, yung ating personal na relasyon kay Kristo. Anong gagawin ko, Pastor? Makasalanan ako. Mamamatay ako, papunta ako ng impyerno. Ang sabi ng Bible that if thou shalt confess with thy mouth, Romans 10:9, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Anong gagawin ko, Pastor? Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Romans 10:13, kung sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon, tinanggap ko ng Panginoon, Pastor. Ligtas na ako. Anong dapat kong gawin? Then they that gladly receive His word were baptized. Ang totoong ligtas, magpapabautismo. Pastor, nabaptize
na-advise na ako anong dapat kong gawin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Lahat ng mga nababautismuhan, nagpapatuloy. Kaya magpatuloy kayo, wag kung saan-saan kayo magsimba. Ngayon po, ang dami ng mga tele-evangelist. Pag nagpunta kayo sa Facebook, pag nagpunta kayo sa social media, nagpunta kayo sa mga YouTube, ang dami ng mga may church online. I don't believe in an online church. I believe in a physical church. Kaya lang tayo may mga online para sa ating mga kapatirang nasa ibang bansa, na hindi sila makadalo, makapakinig sila. Pero kung andito ka lang naman, dyan lang yung bahay mo sa kanto, naka-online ka pa, pumunta ka dito. Amen? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kailangan nating magtapat, mga kapatid, or else tatapon yung buhay natin. Are you there? Say amen! Ano yung number 1? Tapat o tapon? Magpakilala sa Diyos. Ano namang gagawin ko, Pastor? Pangalawa, kilala ko na ang Panginoon. Nakilala ko na ang Diyos, kilala na rin ako ng Diyos. Ito ang pangalawang gawin mo. Magpatatag sa pananampalataya. Kanina yung kanta ng, hindi ko alam kung choir ba yun, standing firm in conviction. Huwag kang magko-compromise. Mamaya, didikdikan ko pa po yan. Magpatatag. Anong ibig sabihin? Magpatatag. O bakit pag may in-upload yung kaibigan mo, hindi ka natag, sabi mo nga pwedeng patag? Dapat dito sa ating pananampalataya, magpatatag din tayo. Amen? Lord, itag mo naman ako, di ba? Parang gano'n, di ba? Magpatatag tayo sa ating pananampalataya. Daniel purpose in his heart. Joseph fled to temptation. And Timothy continued in the scriptures. Maraming mga Bible character, mga kapatid, na nagpatatag sila sa pananampalataya. Hindi po sila naging faithful dahil madali ang buhay. Naging faithful sila kasi nanindigan sila sa tama. Young people, listen, you want to be faithful, you want to be fruitful, you want to be the hope of your nation, of our country, of our nation, of our society, magpatatag sa pananampalataya. Bakit po natin sinasabi ito? Your every decision or your decision today will surely affect your direction tomorrow. Tandaan niyo po, kung saan nakatingin ang mata mo, doon ka dadalhin ng paa mo. Hindi pwedeng doon ka nakatingin, dito ka papunta. Abnormal yon. Pag dito ka nakatingin, doon ka talaga papunta. Ang tanong ko mga young people, saan ka nakatingin? Kayamanan ng mundo o relasyon kay Kristo? Doon tayo, walang masamang maging mayaman, walang masamang maging matagumpay. Okay yan, kaya nga namin pinapangaral, young people, mag-aral kayo kung meron mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, hindi ba tapos hindi naman ako magna cum laude, pero magnanakaw ako. Magna cum laude, summa cum laude, hindi sumasampung taon sa college. Anong ibig sabihin, mga kapatid, kung meron man dapat nag-excel yung mga young people na Kristiyano? Tama? Amen? Ngayon, ang tanong ko, pag dito ka nakatingin, doon ka dapat pupunta. Ang tanong ko sa inyo, nakatingin ka ba sa Panginoon? Dapat sa Panginoon ka nakatingin. Isa pa, kung saan naka-set ang puso mo, doon ka dadali ng paa mo. Hindi pwedeng ang puso mo, Diyos, tapos yung ginagawa mo, hindi maka-Diyos. Hindi naman pwedeng ang puso mo makamundo, ginagawa mo pang Diyos. Hindi. Kung anong ginagawa ng puso mo, doon ka dadali ng ginagawa mo. Are you following? Young people, ang daming bagay na ginagawa mo na hindi naman mahalaga at yung mga bagay na mahalaga, di mo ginagawa. Tama? Ano ba yung mga bagay na mahalaga? Ano ba yung bagay na dapat natin binibigyan ng pansin sa buhay natin? Maraming bagay na dapat yung ginagawa. Kung ikaw ay ligtas na, sumama ka sa mga gawain. Magtapat ka, magbunga ka, magminister ka. Ang daming dapat ginagawa. Hindi tayo maubusan ng gawain dito, mga kapatid. Anong dapat gawin? One way po yan para tumatag yung ating pananampalataya. O, tinan nyo, di ba dati di ka na marunong magpalda? Ngayon nagpapalda ka na. Dati wala kang amor sa boss mo magsabi, boss, pasensya ka na, Sunday ngayon, araw na Lord. Hindi ako pwedeng magtrabaho ngayon kahit taasan mo pa sahod ko, boss. I will not work on Sunday. Sunday belongs to God. Dati di mo naman kayang gawin yan pero ba't ngayon nasabi mo na? Bakit? Tumatatag ka na sa pananampalataya. Habang tumatagal, ang disenyo ng Diyos sa inyo, tumatag. Maging malakas. Hindi yung 5 taong ka na, 3 taong ka na, hanggang ngayon wala pang improvement. Dapat habang tumatagal, may improvement. Habang tumatagal, nagmamature. Amen? Habang tumatagal, nagiging kawangis tayo ng ating Panginoon.
Bakit ko po sinasabi ito? Huwag tayong mag-compromise. You know what? One compromise today can become a lifetime of regret. Listen, young people, isang maliit na pagkakamali, it could actually ruin your whole life. Kaya ingat ka sa mga nakakasama mo. Ingat ka sa mga sinasamahan mo. Sabi ng isang kasabihan, pag meron kang 9 na kaibigang tamad, ikaw yung magiging pang-10. Are you following? Sino yung mga kaibigan mo? Pag nasa school ka, sino yung mga lagi mong katsok-katsokaran? Sino yung mga lagi mong kausap? Sino yung mga kachat mo? Lagi ka naka-online, wala ka namang kachat. Nung yung messenger nag-shutdown, kinakabahan ka, wala ka naman nag-chat. Wala ka namang kachat, ba't ka nalulungkot? Di ba? Amen. Young people, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayong mabuti. Pag-isipan niyo po ito, isang pagkakamali lang na maliit, it could become a lifetime of regret. 2 S yung babanggitin nating mga young people pagdating sa langit pag di mo binigay ang buhay mo sa Panginoon ngayon. Sana at sayang. Baka mapakanta ka pa doon, sayang na, di ba? Bawal ng video okay sa langit, di ba? Pero mga kapatid, huwag niyo nang sayangin pang buhay. Masarap, masaya maglingkod kay Hesus Kristo. Kaya kung meron mang dapat young people na gamit, young people, ikaw ang nagpapagamit. Ama, like kong sinasabi, di ba? Bakit yung mga kaibigan nyo sa labas, pag niyayaya kayo, ang bilis nyong sumama. Pag niyayaya mo sila, ayaw nilang sumama. Dapat kung nakahihirapan kang akayin sila dito, mahirapan din silang akayin ka nila doon. Ay, pasensya na kayo, hindi ako pwede mag-swimming, linggo ngayon, araw ni Lord ngayon. Ay, bawal akong pumunta sa kung saan-saan. Dapat nasa loob ako ng simbahan. Amen? Magpatatag sa pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ang diablo kasi, hindi kanya sisimulang sirain ang future mo. Pero alam niyo kung saan ka sisimulan? Pahinain niya yung paninindigan mo. Na parang sa mundo, okay lang yan, marami namang gumagawa eh. YOLO, you only live once. Isang beses ka lang mabubuhay, gawin mo na. If it makes you happy, do it. I don't believe that. If God is not going to be happy, I will not do that. Kung ang Diyos ay hindi magiging masaya sa gagawin ko, masarap mag-fornicate. Walang amen dyan? Young people, fornication is a sex outside marriage. Hindi po anib ang Diyos sa live-in. Hindi po anib at ayon ang Diyos sa hindi pa kayo mag-asawa, may nangyayari na sa inyo. Pastor, inuusgahan mo ba ako? One compromise today can become a lifetime of regret. Your virginity, young people, ladies, is a precious gift that you can ever give to your future spouse. Kaya kayo mga babae, hindi dapat kayo basta-basta nagpapahawak sa lalaki. Pag hinahawak-hawakan kayo, chancing-chancingan kayo, kunin mo yung sapatos mo, kunin mo yung tawag doon? Takong, itusok mo sa huwag hawakan ha. Bawal akong hawakan. Ang hahawak lang sa akin yung mapapang-asawa ko. Young people, pahawak ng pahawak. Yung mga young people na lalaki, hawak naman ng hawak. Tama? Sabi ng mga matatanda, pag taga-bataan ka, Ineng, wag na wag mong isusuko ang bataan. Di ba? Narinig na yan? Sabi ng mga lola natin sa mga babae, Ineng, wag na wag mong isusuko ang bataan. Kaso ang problema, yung mga lalaki, sugod ng sugod sa bataan. Huwag tayong sumugod. Amen? Masarap makipagrelasyon sa hindi pa tamang panahon. Pero tanong, yan bang kalooban ng Lord? O baka kalooban mo lang? Dapat yun lang yung kinoconsider mo, Lord, tama na bang makipag-relationship ako? Tanungin mo si pastor mo. Pastor, tama po ba? Magpapabasbas po ako. Pag sinabi niya, Brad, hindi ka pangamarunong magtupi ng kumot mo, asawa na kagad din nahanap mo. Hindi po makakaya sarili mo eh. Anong ibig pong sabihin dito? Isang pagkakamali, it become a lifetime of regret. Kaya wag mong sayangin, mag-ingat ka. Your decision today will be your direction tomorrow. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, gagawin mo rin in the near future eh. Kaya dapat ngayon pa lang, maging maayos ka na. Estudyante ka pa lang, gusto mo maging engineer? Gumising ka ng maaga. Pagligpit ka. Tama? Hindi gusto mo maging doktor. Sugat mo nga, di mo ginagamot. Anong ibig sabihin? Marami tayong dapat ginagawa na profitable and useful. Amen? Bakit ko sinasabi ito? Kahit maraming gumagawa, hindi porket marami ang gumagawa, tama. You know what? Majority
does not determine morality. That's the truth. Hindi porkit marami sila, okay yun. Hindi po marami ang gumagawa, pabor sa Diyos. Sabi ng isa, Pastor, di ba pinayagan ng Diyos na yung divorce? Eh di pwede naman pala sa panahon ngayon. Sabi ko, ang lagi kong sinasabi yan, hindi porkit pinayagan ng Diyos, kalooban ng Diyos. May mga nangyayari sa buhay natin na nangyayari pero hindi niloloob ni Lord. Minsan pinapayagan niya na lang mangyari para matuto ka sa pagkakamali mo. Nagkamali ka na noon, ulitin mo pa ngayon? Alam mo nang napahamak yung ibang young people na nung nag-girlfriend ng unbeliever, nag-boyfriend ng unbeliever, na pariwara, na buntis, ngayon babalik, may anak na, ang dumi-dumi na ng buhay. Gusto mo pa yung maranasan yun? Ang dami ng pagkakamali ng iba. Dapat ngayon matutunan na natin yan. Majority does not determine morality. Hindi porkit marami ang gumagawa, tama. Kahit konti lang ang gumagawa, basta tama, gawin mo. Kasi, Pastor, ako na lang nakapaldo sa school eh. Kasi, Pastor, hindi nila ginagawa to. Okay lang, di ba? Ang sarap maging different. Ang sarap yung 55 kayong magkakaklase sa isang classroom, ikaw lang naiiba. Ikaw lang yung hindi ka nagtitiktok, di ba? Hindi ka nagaganito. Ikaw yung talagang masasabi natin kagamit-gamit ng Diyos. Amen? Amen. So magpatatag po tayo sa pananampalataya. Ang puno, tingnan niyo po ito. Ang puno ay hindi po yan bumabagsak dahil lang sa isang malakas na hangin. Alam niyo kung bakit siya bumabagsak? Pag bulok na yung ugat. Kaya kahit gaano kataas ang puno, kahit gaano katayog ang puno, pagka bulok na yung ilalim, mabilis na lang po yung babagsak. Ganon din ang buhay ng isang kabataan. Hindi ka kaagad babagsak sa isang temptation. Kaya kailangan mong tignan, pag mahina yung spiritual roots mo, babagsak ka talaga. Hindi lang dahil sa isang temptation kaya ka bumagsak, hindi. Kasi, Pastor, niyaya nila ako mag-yosi, niyaya nila ako mag-vape, niyaya nila ako manood ng ganito. Hindi dahil gano'n yun. Kasi yung spiritual roots mo, pinayagan mo maging mahina. Kaya wag nating papayagan, mga kapatid. Amen? Kaya dapat yung karakter natin, yan ang inaalagaan natin. You know what? Character is built long before it is tested. Bago pa masubukan yung ating karakter, naitayo na po yan, matagal na panahon na. Kaya dapat palang inaalagaan natin, Lord, ikaw ang aking pundasyon ng lahat ng bagay. Pagising mo sa umaga, Panginoon ang hanap mo. Hindi ba ang sarap? Yung sa bawat ginagawa natin, meron tayong sinasabing Bible verse. Sabi ng isang pastor na kausap ko, cut yourself until you bleed Bible. Kaya minsan, pagka meron tayong mga nararanasan, young people pa lang may anxiety, young people pa lang may depression. Ngayon po, merong umaaten sa church po namin, meron po kami naging kaso doon, na meron po kami inaalagaan, meron siyang bipolar. Pastor Ronald, grabe. Very challenging sa buhay ko bilang pastor kung paano i-handle tong young people na to. I baptized her 2 months ago. Naligtas po siya sa pamamagitan ng pag-invite. And then, nabaptize po siya sa isang youth camp po namin, Ma'am Joyce. Alam nyo, nasabi ng magulang sa akin, Pastor, ipag-pray niyo yung anak ko, meron siyang bipolar. Yung ano po niya, yung kanyang kabila ng kanyang pagkatao, sinasaktan niya na po yung sarili niya. Sabi ko, paano ko ba pagpapastoran to? Ang hirap. I need the wisdom of God. Hindi ko kaya to mag-isa. Buti lang, yan yung wife ko na lagi akong pinapaalalahanan, Tay, ganito gawin mo, Tay. Tay, ganito gawin, Tay. Wag, ingat ka lang, Tay, ganito. Amen? Ngayon po, bago kami dito pumunta, meron akong ididil pagbalik. Amen? Anong ibig sabihin? Mahirap, di ba? Bakit may mga young people merong mental anxiety? Meron sila mga problemang ganito. Bakit? Kasi nga hindi ka na founded. Mahina na yung spiritual roots nyo. Kaya dapat magpatatag tayo sa pananampalataya. Dapat sa bahay pa lang, alagang-alaga mo na yung relationship mo kay Lord. Di ba? Di ba ang sarap pa rin makakita ng mga young people na babae na nag-journal? Dear Lord, pagising ko po ngayon, wala pong ulam pero masaya ako. Di ba? Mga young people kung saan-saan nag-journal eh. Bago kayo makipag-usap kung kani-kanino, makipag-usap kayo sa Diyos. Si Lord ang masarap ka fellowship. Amen? Si Lord ang masarap kausap, mga kapatid. Kaya kung gusto mong manatiling matatag sa public, first, be faithful in private. Amen. Maraming mga young people excited sa next, hindi faithful sa now. Let me repeat what I have said. Maraming mga young people excited sa next, hindi faithful sa now. Gusto ko maging ganito, hindi ka katapos sa ngayon eh. Tandaan niyo po ito ang pinagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki.
You want to be successful in life? First, be faithful now. Ngayon pa lang, huwag kang a-absent. 52 Sundays lang ang buong isang taon. Pa-absent pa tayo. Ang sarap gugulin yung buong buhay natin sa Panginoon. Amen? Hindi porket young people ka, mahaba pa buhay mo. Pwede tayong mamatay anytime. Ang buhay maikli lang. Amen? Kaya kinakailangan tayong magtapat. Tinan nyo, ha? Bakit hindi nilagay sa Bible yung pagbabalik ni Jesus Christ? Walang petsa. Kahit nga yung mga anghel sa langit, hindi alam eh. Bakit kaya hindi nilagay? Alam niyo kung bakit? Isa lang pala isipan na ginagawa ko dyan eh. Bakit hindi nilagay sa Bible yung pagbabalik ni Kristo? Bakit hindi nilagay? Para araw-araw tayong maghanda. Pagising mo ng umaga, baka bumalik si Lord. Ngayon, magtapat na ako, di na ako manunood. Di ba? Pag linggo, born again. Pag lunes, born again. Hello! Nakausap niyo po ako, pastor. Hindi lang po mga lalaki ngayon, mga addicts sa porn. 70% ladies. Ngayon, nag-i-skyrocket yung HIV, di ba? 500. Hindi po tayo nababother dyan? Dumadami ang LGBT. Dumadami ang kabaklaan. Dumadami ang katomboyan. At kahit sa church, minsan pinapayaan, di, hawak-hawak lang naman. Kayong mga lalaki, act like men. Quit you like men. Amen? Hindi yung bawal na, pastor. Kalalaki mo to, nakaganyan ka. Mga babae naman, tinatakpan nyo yung mga dibdib nyo, nagsasando kayo kasi ayaw nyo makita yung mga ginawa kayong may dibdib. Irespeto natin ito. Ang punto de vista dito, hindi porque ginagawa ng sanglibutan, papayagan natin sa church. Dapat ang church mataas yung premium ng standard. Amen ba? Magpatatag sa pananampalataya. Dapat yung karakter natin, tinatayo na natin sa bahay pa lang. The mind is a powerful thing. Pag dito pa lang, talo ka na sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Halimbawa, pagising mo ng umaga, tinatamad akong hindi ko po kinalaban yung katamaran, kinampihan ko na lang. Kaya di ka pumasok. Pastor, mahirap kalabanin yung katamaran, kaya kinampihan ko na lang po. Isang linggo ka na di pumapasok, mga kapatid, tapos gusto mong pagpalain ka ni Lord. Mag-aral kayong mabuti. Amen? Magtrabaho kayo ng mainam. Huwag kayong magpapasikat sa boss nyo. Sa Lord kayo magpasikat. Pag sa Panginoon, nakita ng Diyos, di ba si Daniel? Sa chapter 6, ginawan siya lahat ng paraan ng kanyang mga counselors, ng mga princes, ng mga presidents, humahanap ng paraan para pabagsakin siya. At hindi na mahanapan ng pagkakamali si Daniel. Nag-usap-usap yung mga princes, nag-usap-usap yung mga counselors. Tara, hanap tayo. Kausapin natin yung hari. Magbigay tayo ng letter na kung sino mang mahuhuling mana lang, itatapon sa lions den. Alam nyo, hindi po naapektuhan si Daniel. 4 na hari ang dumaan kay Daniel. Hindi nagbago yung kanyang mga haring pinagsilbihan, pero hindi nagbago yung kanyang pinaglilingkuran. Pinaglingkuran niya si Nebuchadnezzar II, pinaglingkuran niya si Belshazzar, si Darius, at yung pinakahuling hari, anong pangalan? Sa dulo ng dila ko, pakihatak na. Di ba? Ang point, naka-4 na hari siya. Alam niyo, walang pong question doon. Kaya si Daniel, naging tapat sa mga haring pinaglingkuran kasi una, yung hari ng mga hari, doon na siya tapat. Kaya dapat tayo learn to be faithful in private if you want your life to be faithful in public. Dapat sa loob pa lang, maayos na po tayo, mga kapatid. Amen? Ano yung number 1? Ano yung ating title? Tapat o tapon? Hindi ka isinilang para maging sayang. Young people, don't waste your life. Huwag niyong sayangin. Ilang beses po itong narinig sa mga pastor po natin. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Di ba? Pag nagpupunta ka sa isang bahay, sobra-sobra kang gumamit ng, meron mga young people minsan, may mga anak, panagugas ng pinggan, yung running water lang, hindi naman siya nagbabayad ng kuryente. Di ba? Pag hindi ginagamit, patayin. Pag hindi ginagamit, i-off. Bakit pag gumagamit kayo ng shampoo? Ang tawag doon yung ginagamit kong yung generous, yung pag gumagamit ka ng shampoo, gumagamit ka ng mga kung anong nilalagay mo sa katawan, sobra-sobra. Tama? Bakit pag sa Panginoon nagtitipid tayo? Huwag tayong magtipid pag sa Diyos ipapagawa. Pag sa Diyos gagamitin, wala pong pagtitipid. Ibigay mo lang buong buo sa Panginoon. Oras mo, trabaho mo, pag-aaral mo, love life mo, lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya hindi ka isinilang para maging sayang. Magpakilala sa Diyos, magpatatag sa pananampalataya,
At pangatlo, ito ang pinakamaganda sa lahat, magpamunga sa paglilingkod. Ito na. Kaya tayo magiging tapat para maging mabunga. 'Di ba yung psalmist doon sa Psalm chapter 1, bakit siya naging 3? Pansinin niyo maigi. Atin pong himayin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Sabi niya, mapalad daw yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni umupo sa upuan na manlilibak. Ano sabi sa verse number 2? Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, and his delight is in the law of the Lord, and he shall meditate therein day and night. Ano sabi ng verse number 3? Pwede po ba paki-flash screen? Meron po ba? Psalm chapter 1, verse number 3. Pansinin po ninyo, unawain po natin yung pagkakabanggit ng psalmist. Pag ikaw ay natutunan mo na hindi lumakad sa payo ng masama, natutunan mo na hindi magpapa-advise sa mga makasalanan, ikaw ay natutunan mo na dapat yung kasiyahan natin nasa batas ng Panginoon at pinagbubulay-bulayin mo yan araw at gabi, ito yung mangyayari sa'yo. And he shall be like a tree. Ano yan? Prominence. You are not just a plant. You are a tree. Ano sabi? Listen carefully. And he shall be like a tree. Prominence. Planted. Prominence. Permanence. Di ba? Ulitin ko. And he shall be like a tree. Prominence. Planted. Permanence. Planted. Past tense. Ibig sabihin, tinanim. Ang punong na itanim, kahit dumating ang bagyo, hindi basta-basta babagsak. By the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Ano yan? Perpetual. Ibig sabihin, nagbubunga siya sa kanyang sariling kapanahunan. Kaya young people, iwasan niyo po na magkumpara sa bawat isa. Alam niyo kung bakit? Pag kinumpara mo yung sarili mo sa kapwa, dalawa ang pwedeng maging kalabasan. Is either maging inferior ka o maging superior ka. Pag nakita mo na mas nakakaangat ka sa kapwa, yumayabang ka. Pag nakita mo naman na medyo mababa ka, nag-self-pity ka. Kaya hindi po healthy. Hindi maganda, nakabataan ka pa lang, kumpara ka ng kumpara. Bakit sila? Bakit sila? Bakit yung kapitbahay ko, ang ganda ng cellphone? Ba't ako walang cellphone? Ba't sila nakapag-aral sa kolehiyo? Ako hindi pa nag-aaral. Ba't sila nakapunta ng Japan? Ako gapan lang, di ba? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kahit nito minsan ang danger dito, kaka-scroll natin sa social media, it creates envy in our heart. Napansin mo, nag-My Day yung classmate mo, nasa UK ngayon. Yan yung bansang concern eh. Ano yung bansang concern? UK? Di ba? Nakita mo yung kaibigan mo, nag-post ng kung ano, bagong sapatos, bagong relo, bagong, ikaw, ano ba yan? Nakakaito na naman ako. Diba? Naiinggit tayo palagi. Eh di bawas, huwag ka masyado mag-social media, kontrolin mo yung sarili mo. Hindi dapat tayo nagpapa-apekto sa mga napapanood, nakikita, at nababasa. Kaya sabi ng Bible, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Ano pang kasunod? Tingnan nyo yung kanyang leaf, hindi po nagwi-wither. Ano ibig sabihin? Hindi po nalalanta. Bakit? Kasi nakatanim. Di ba? Mapapansin mo yung isang young people na planted by the word of God, fresh. Nakita na ba kayo ng mga taong umagang-umaga parang yung mukha nakasibangot na, umagang-umaga parang ang asim na, di ba? Hindi pa pumapasok sa school, maasim na siya. Di ba? Ang sarap yung itsura, paggising mo ng umaga, presko ka, masayahin, di ba? Hindi yung, kamusta ka na? Yun, puro problema. Mahirap yung klase ng buhay na para tayong laging depressed. Hello? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Tignan nyo. Anong kasunod? Lahat ng kanyang ginagawa shall prosper. Ano yun naman? Prosperity. Tama. May prominence, may permanence, meron tinatawag na perpetual, at meron tinatawag na prosperity. Bakit? Nag-Bible study, pinagbunga yung Bible study. Nagpabaptize, nag-aral, nakapasa. Nag-board exam, nakapasa. Nagturo, sumahod. Di ba? Ang sarap ng ganon. Yung bawat ginagawa mo, nagtatagumpay. Bakit? Hindi dahil magaling ka. Because you are like a tree planted by the rivers of water. Paano na nagpasimula? Verse number 1 and verse number 2.
Kaya dapat tayo mga young people, magpamunga tayo sa paglilingkod. Amen? Ano ang dapat gawin? You serve while you are strong. Young people, ang kabataan po, yan po ay panahon ng lakas. Pag pinatakbo po kayo ng 100 meters, 100 square meter, 100 meters, pag tumakbo kayo ng 100 meters, ilang segundo lang sa inyo yan. Nung medyo 18 years old ako, sumali po ako kasi nag-aral po ako sa ACE, lumalaban kami sa mga, ang tawag doon? Yung mga sports sa mga iba't ibang school. So lumalaban po kami dyan. Sumali po ako sa 200-meter dash. Alam niyo po ba kung ilang segundo ko lang tinakbo yung 200-meter dash? Almost 14 seconds. 14! Noong 18 years old ako noon. Ngayon, pag pinatakbo mo yan kay tatay, 200 square meter, 200-meter dash, baka umabot na ng 1 minuto yan. Or mga less than. Anong ibig sabihin? Ang kabataan, ang panahon ng lakas. Panahon niya ng energy. Malakas pa kayo. So habang malakas pa, Diyos ang gagamit ng lakas na yan. Di ba si Samson? Sa palagay niyo po ba, si Samson ay binigyan ng kakaibang lakas para igamitin sa sarili niya? Yun ang ginawa niya. Pero ano po siya eh? Nazarite po siya eh. Meron siyang angking galing at angking lakas na binigay ng Diyos, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. He was one of the judge of Israel. Kaya lang, ang problema ni Samson, hindi siya naging mapagbantay. Anong problema niya? Babae. Anong problema niya? Puso. Doon pa lang sa Judges chapter 13, nung nakita niya yung babaeng taga-Timnat, di ba, alam niyo yung bawal kay Samson? Ano yung mga bawal sa kanya? Dahil Nazarite siya, may 3 vow, V-O-W. May 3 pangako na dapat hindi maputol. Ano yung number 1 na vow? Bawal siyang humawak ng kahit anumang patay. Pangalawa, bawal uminom ng alak. Pangatlo, bawal magpaputol ng buhok. Sabi ng isang nakausap ko, si Kristo mahaba buhok kasi si Samson mahaba ang buhok. Tay, hindi po si Kristo Nazarite. Siya po ay Nazarene. Nazarite siya, ikaw nasa left. Bakit? Hindi mo alam sinasabi mo eh. Hindi po si Kristo mahaba ang buhok. Si Samson, Nazarite. Si Kristo, Nazarene. Pag sinabing Nazarene, taga-Nazaret. Parang Bataan, Bataenyo ako. Sa Ilocos, Ilocano. Parang ganun ang idea. Tama? Hello? Are you following? Kaya po si Samson, yung 3 vow niya. Alam niyo po ba from the beginning of his life? Alam niya na yung vow niya. Pero una pa lang, sabi niya doon sa tatay niya, Manoah, get her for me, for she pleaseth me well. Sabi ng tatay niya, bakit? Wala ba diyang iba? Bawal yan ah. Tingnan niyo po, saan niya nakilala yung babae? Bago pa si Delilah. Daughters of Timnat. At ang sabi ng Bible sa chapter 14, yung daughters of Timnat, ando doon sa vineyards. Vineyards, kung saan ginagawa yung alak. Alam niya, bawal eh. Pero ginawa niya pa rin. Maraming mga young people, alam na yung mali, ginawa pa rin. Alam mo na mapapahamak buhay mo, ginawa mo pa. Alam mo na mapapariwara yung buhay mo, pinanood mo pa. Alam mo pa, mapapariwara yung buhay mo, ginawa mo pa. Huwag na nating gawin. Pag mali, mali. Amen? Kaya yun po ang dapat nating gawin, mga young people. Ang kabataan ay panahon ng energy, panahon ng opportunity. Opportunity may knock at your door once. Baka di na umabot next year. Baka wala na tayo next year. Ang point lang, habang ngayon pa lang, malakas ka pa, naimbitahan ka, balik ka next Sunday, August 7, o August 2. Balik ka August 2, babalik ako doon. Hindi lang ako pumunta ngayong July 26 dahil merong youth rally. Kahit every Sunday, balik ka dito, young people. Welcome ka dito. Hindi po kayo pinapunta dito kasi may binigay kami. Hindi yon. Kahit wala kaming ibigay, may binigay na ang Panginoon sa inyo, kaligtasan. Kaya every Sunday, attend ka dito, magsimba ka dito, magpamunga ka sa paglilingkod, magpatatag ka sa pananampalataya. Amen? Bakit? Ang young people, buhay ng lakas. Panahon ng lakas, panahon ng energy, at panahon ng opportunity. Young people, huwag mong ibigay kay Satanas yung best years mo. At yung matitira, iaalay mo sa Diyos? Wag. Marami kasing mga young people, ginamit na yung lahat ng buhay na sa sarili, nakalimutan na yung Panginoon. Mali. Yan yung buhay mo ngayon. Lahat yan, bigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Panginoon yan. At hindi ka magre-regret. Huwag kay Satanas. Alam niyo naman si Satan, tuso eh.
Ang gusto ni Satan, masira tayo. Tingnan niyo po ito. Anong sinasabi ng mundo? Ang sinasabi ng mundo, enjoy your youth. Pero anong sabi ng Diyos? Employ your youth. Magkaiba yan. Sabi ng mundo, enjoy your youth. Sabi ng Diyos, employ your youth. Ano ibig sabihin ng employ? Spend, utilize, gamitin, gugulin. Dapat ang buhay mo, huwag maging sayang. Umattend ka ng church, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, magpa-advise ka sa pastor, maglingkod ka sa Panginoon. Yun ang employing. Don't just enjoy your youth, employ your youth. Amen. Amen? Ito po, tapat o tapon. Sana yung ating buhay huwag matapon. Amen? Huwag nating, hindi ko po sinasabing, ano ba? Hindi ko po sinasabing bawal magsaya. Pero ingatan mo lang, baka yung saya mo maging dahilan ng pagsisisi mo bukas. Kaya ito bang ginagawa ko ay malulugod si Lord? Ito bang trabahong kukunin ko? Kaya nga kahit sa pagpili ng trabaho, nag-iingat tayo eh. Halimbawa, yung kukunin mong trabaho, yan ba'y kalooban ni Lord? Sana pati sa pagpili ng kurso, pagpili ng strand, pagpili ng trabaho, dapat laging kinoconsider ang Panginoon. Lord, matutuwa ka ba sa kukunin kong kurso? Pag hindi, wag na lang. Pangit yung mindset ng mga young people, kukunin ko to kasi maraming pera dito. Sa sobrang dami ng pera mo, nakalimutan mo na yung relasyon mo sa Panginoon. Mahalaga yung relationship kay Lord kaya sa kayamanan ng mundo. Huwag niyo ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Huwag niyo ipagpapalit, huwag kayo magkaroon ng Esau syndrome. Meron akong ginawang preaching, Esau syndrome. Ano yung Esau syndrome? Your desire blinds your discernment. Gutom na siya. Ano ba, kapatid? Pagluto mo ako ng tosino, ano sabi sa kanya ni Jacob? Sell me now, this day, thy birthright. Birthright? Pakialam ko dito. O sige, binenta niya yung birthright niya. Nung araw, napakahalaga ng birthright. Panganay siya eh. Ibinenta sa kapatid. Ano yon? Esau syndrome. Your desire blinds your discernment. Minsan, marami tayong gusto pero wala tayong discernment. Hindi mo alam, mapapahama ka na doon sa pinakadulo ng istorya mo, tinuloy mo pa. Pag alam niyo na mapapahamak tayo, huwag natin ituloy. Teka, nakikita tayo dito sa labas nang tayong dalawa lang. Alam ba ito ni pastor? Sabi ng nakausap mo, huwag kang maingay. Tayo lang nakakaalam nito Pag sinabi ng young people, sumbong mo na kaagad, pastor, may nakikipagkita po sa akin. Sumama ka na eh. Alam niyo naman yung mali eh. Tandaan niyo po ito. Mga young people, sa ngayon wala pa kayong ginagawa, pero darating ang panahon, pag hindi ka nakinig, magkakaroon kayo ng gagawin. May gagawin na kayo. Sabi ng mga young people, pastor, masyado naman kayong judgmental. Wala naman kaming ginagawang masama. Sa ngayon, wala. Pero darating yung panahon, may gagawin na kayo. Tama, marami na po kaming mga naging istorya po yun sa church. Nagkita sa labas kasi pinagbawalan sa church. Kaya dapat po maging maingat din tayo, mga young people. Hindi kayo pinagbabawalan, pinoproteksyonan lang kayo. May pagpapala sa mga sumusunod. Kaya pagpapalain tayo pag sumusunod tayo. Amen? Hello? Kaya huwag niyo pong isipin ito na parang sinasakal ako ng church. Hindi ka sinasakal, Brad. Hindi ka sinasakal, sis. Mahal na mahal ka lang ng Diyos, kaya binigyan ka niya ng pastor na mag-aalaga sa'yo. Nakwento nga siguro marahil ito. Bakit pinapahiran ng shepherd yung sheep ng oil? Ang kalaban, ang number one kalaban ng mga tupa, flies. Everybody say flies. Pag sinabing flies, langaw. And in the Bible, ang ibig sabihin niyan, si Beelzebul o Beelzebub. Satan is the Lord of flies. Ngayon, makinig. Pag nakakakita kayo ng tupa na parang may tupak, gumaganon-ganon. Ibig sabihin, pag nakakita kayo ng tupa na gumaganon-ganon, gusto po niya ng relief. Ibig sabihin, may nakapasok na langaw sa ilong niyan, at pag hindi naagapan, umaakit sa utak, nangingitlog. Kaya gumaganon yung tupa, kaya may mga tupa na may tupak. Tama? Ngayon, ang gagawin ng shepherd, para proteksyonan, papahiran ng langis yung ulo. Pag pinahiran ng langis yung ulo, hindi po papasok yung flies, may iwas sa pagkakamali, pagkakatupak. Tama? Ngayon mga young people, pinapahiran tayo ng Diyos ng langis. Bakit? Gusto ni Satan mangitlog sa utak natin. Beelzebul, Beelzebub. Satan is the Lord of flies sa Bible. Kaya dapat magpasalamat kay Lord, thank you for anointing me
with oil. Amen? Kaya sabi siya, Brad, masama to. Sis, wag mo tong gagawin. Brad, wag mo tong pupuntahan. Ay, wag mo tong papanoorin. Wag mo tong ifa-follow. Amen? I-follow mo na lang yung 1-minute break. Amen? Doon ka na lang mag-follow, makarinig ka pa ng mga salita ng Panginoon. Tama? Are you there? Yun po ang dapat. Kaya magpasalamat kayo. Thou anointest my head with oil. Di ba sabi sa Psalm 23? Yung shepherd, yun po yung purpose nun. Kaya pinapahiran tayo ng langis ng ating Panginoon. Bakit? God wants to protect us. Next slide. Meron dalawang magsasaka. Parehong may magandang lupa. Yung isa, nagtanim kaagad. Yung isa, naghintay ng naghintay. Pagdating ng anihan, pareho silang umani. Yung isa, umani ng maraming bunga. Yung isa, umani ng maraming dahilan. Ganon din ang buhay mo. Ganon din ang buhay ng kabataan. What's the meaning of all this? Youth is your planting season. Old age is your harvesting season. Lahat ng tinatanim mo ngayon, aanihin mo pagdating ng panahon. Young people, tamad kang bumangon. Isang araw, tamad kang tatay. Mga babae, ang sabi ng Bible, kayo po ay ilaw ng tahanan. Kaya pag chismosa po kayo sa labas, hindi po kayo ilaw ng tahanan, street lights po kayo. Huwag po kayong magpaka-street lights. Mga babae, utang na loob, bawal marites. Sorry kung mayroon pangalan nitong marites, wala naman siguro, no? Di ba? Bawal po chismosa, hindi po kayo mga street lights. Sa bahay kayo lumiliwanag. Anong purpose ng ilaw sa bahay? Magliwanag eh. Ang problema, young people ka pala, chismosa ka na. Uy, alam mo ba siya, uy, nakita ko rin yun eh. Pares tayo na, di ba? Sabi sa iyo eh. O, di ba? Kababae mong tao, bata-bata ka pala, napaka-chismosa mo na. Ipagating ng panahon, dami ka pang mga street lights na kaibigan. Kaya ngayon pa lang, youth is your planting season. Young people, ang tanong ko sa inyo ngayon, anong tinatanim mo? Nagtatanim ka ba ng katapatan? Kayo pong mga member ng PBBC, ba't di tayo nagbubunga? Kasi iba tinatanim natin eh. Magtanim tayo ng katapatan. Magtanim tayo ng generosity. Magtanim tayo ng kabaitan. Magtanim tayo ng mga dakilang bagay para sa Panginoon. Amen. Bakit? Lahat ng tinatanim, aanihin. Universal law yan eh. Kahit wala po sa Bible yan, universal law. What you sow is you will reap. Totoo yan. Young people, yan ang dapat ninyong ginagawa. Amen? Bakit po? Pag sinayang mo yung pagiging kabataan mo, you will spend your adulthood repairing what should have been built. Totoo, no? Kaya pag sinayang mo yung pagiging young people mo, tatanda kang nagkukumpuni. Pag sinayang mo yung youth day mo ngayon, tatanda kang repair ka ng repair na dapat tinayo mo na nung unang panahon pa. Tama? Kaya dapat mga young people, masipag, masunurin, magagalang, naglilingkod. Amen? Mga young people ngayon, wala nang po at opo sa mga nakakatanda. Wala nang good manners and right conduct. Hindi na nagpo. Minsan pag nag-uusap yung mga young people tsaka yung magulang para magkasing idara na lang. Porke ba college ka na, yung nanay mo elementary lang, kung sagutin mo wagas-wagas? Porke ba medyo binibigyan mo na sila ng pera, nagtatrabaho ka sa Manila, babalik ka dito, tapos medyo may sinabi ka na, yung nanay mo na hindi man lang nakapag-high school, naka-grade 3 lang yata, kung sipasipahin mo, ganun. Di ba may mga ganyan mga young people? Nakakalungkot, di ba yung mga matatanda, kawawa naman eh. Young people, makinig po kayo, sana huwag kayong magbago pag nakahawak na kayo ng pera. Tandaan niyo po, never let your mood dictate your manner. Huwag niyong payagan, baguhin ng pera yung buhay natin. Let Christ change our life. It is not the money that will change our life. Pero maraming kabataan ngayon, ganun din. Nung nakarating lang sa ibang bansa, pagbalik, nagbago-bago na rin. Huwag kayong magbabago. Stay humble. Amen? Magpapakumbaba ako, Panginoon. Saan mo man ako dalhin sa buhay, I will be more useful to you. Don't wait until retirement before serving God. Huwag nyo nang hintayin tumanda pa kayo. Remember now, thy Creator. Now, ngayon na. Kaya tayo may youth rally. Nabanggit kanina ng ating pastor, hindi porkit rally yung mga gumagawa doon sa
Manila na mga binabato nila yung Malacanang. Hindi. Pag sinabing rally dito, we are challenging you as a young people to give your life to Jesus Christ. Don't wait until retirement before serving God. Ang sarap-sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ibigay na natin yung ating buong buhay at lakas. Hindi yung natitira lang, hindi yung mga latak lang. Lord, ikaw ang mag-control ng buhay ko. Hindi po kailangan ng simbahan natin ng mga perfect young people. Ang kailangan ng ating church, not just perfect young people, not a perfect young people, but a faithful young people. Hindi kailangan ng church natin ng famous. Kailangan natin ng mga godly. Yung iba masyado naka-relay doon sa dapat sikat ako, dapat kilala ako, dapat tanyag ako. Maraming sikat, hindi po banal. Pero may mga banal, okay lang kahit di sikat. Basta banal. Amen. Amen? Ito pong next slide. Paki-imagine nyo po, na bumili ka nito, bumili ka ng mamahaling sasakyan, kinash mo, pero araw-araw, imbis na gamitin mo sa tamang daan, binabangga mo lang sa pader. Bumili ka ng mamahaling sasakyan, ha? Imbis na gamitin sa tamang daan, sarap siguro pang biyahe, no? North Loop. Bumili ka niyan, imbis na ginagamit mo sa tamang daan, binabangga mo sa pader, hindi po dahil mali ang gumawa, kundi mali ang gumagamit. Tandaan niyo po, God created youth with enormous potential. Hindi ko lang alam, ang galing-galing ng Diyos, iba yung lakas ng young people talaga. Yung young people, ngayon po, yung ating mga young people, witty na eh. Napaka-clever, napakatalino, ang gagaling sa mga social media, ang daming mga nadidiscover, ang daming mga nalalaman, di ba? At minsan yung mga nalalaman nyo, nagiging masama na rin. Di ba? May mga young people, alam na yung mga Facebook clone, na dalawa yung messenger, hindi alam ng nanay, chinek lang yung isang messenger, yung messenger clone pala, nakatago dun sa mga apps para hindi naman gagawin si nanay mo, di ba? May mga dummy account, may mga daming mga alam ng kabataan ngayon. Yung cleverness nyo, yung katalinuhan nyo, yung intelligence nyo, gamitin nyo sa tama. Mag-i-improve tayo sa Panginoon. Hindi para mandaya ng kapwa. Amen? So ulitin ko, binabangga mo sa pader, yung magandang sasakyan, hindi dahil mali ang gumawa, kundi mali yung gumagamit. Tandaan niyo po mga minamahal kong kapatid, pag yung lakas mo, pag yung opportunity na meron ka, pag yung energy na meron ka, pag hindi mo yan isinuko sa Diyos, yung lakas nagiging kapal ng ulo. Yung talento nagiging yabang. Yung kalayaan, yung karanasan, nagiging kasalanan. At pati yung oras, nagiging pagsisisi. Kaya dapat binibigay mo lahat, talento mo, oras mo, lahat-lahat sa Panginoon. Magpapabunga ka sa paglilingkod, mga kapatid. Amen? As I close, the future of the nation will never become brighter than the character of its young people. Ang pinakapag-asa ng ating bayan ay hindi kailanman magiging maliwanag kaysa doon sa karakter ng isang buhay ng kabataan. At higit pa rito, mga kapatid, ang pinakahinaharap ng ating simbahan ay nakadepende sa generation who chooses faithfulness over fame, holiness over popularity, and Christ over compromise. Are you following? Ang sarap pa rin makakita ng mga young people na mas pipiliin ng katapatan kaysa kasikatan. Mas pipiliin ang kabanalan kaysa katanyagan. At mas pipiliin si Kristo higit sa kanino man. Yan ang masarap. We ought to live a generation that chooses faithfulness over fame, holiness over popularity, and Christ over compromise. Yan dapat, mga kapatid, ang dapat nating ginagawa. Ikaw ay maging klase ng young people na hindi ka lang basta nagbibigay ng pag-asa sa bansa, kundi you bring honor to God. Kaya saan ka mapunta, magalang ka. Kaya saan ka mapunta, ginagawa mo ang tama. Do right even if nobody is doing it. Yung iba kasi magaling lang pag may nakatingin. Matapat lang pag may nakatingin. Pag wala na, hindi na tapat.
Alam nyo, ang isang taong tapat, pagbalik-balik ta rin mo man yung letra, tapat pa rin. Tapat o tapon? A faithful youth today becomes a fruitful servant tomorrow. Pag tapat ka ngayon, maging mabuti kang anak ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya yung mga young people, para mga rice cooker, okay lang kahit di mo bantayan. Mga young people, kinakailangan bantayan pa, no? Babantayan ng nanay. Patingin ako ng messenger mo, anak. Patingin ako ng Facebook mo, sino mga fina-follow mo. Ang young people dapat parang mga rice cooker. Okay ka lang kahit di ka bantayan. Wala kang ginagawang masama. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo yung dapat mag-develop sa buhay ng young people as I close? Yung Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge. Alam niyo pang may takot ka kay Lord? Doon magpapasimula ang lahat ng wisdom. Magiging matalino ka sa lahat ng gagawin mo desisyon. Mali pala ito. Okay, hindi ko gagawin. Bakit? May takot ka kay Lord eh. Kayo mga young people, walang talino kasi walang takot kay Lord. Hindi ka takot gumawa ng kasalanan. Hindi ka takot manood ng porn. Hindi ka takot manood nito. Hindi ka takot i-follow mo si Ivana. Hindi ka takot i-follow mo yung mga malalaswang content creators. Are you following? Ang totoong kabataan may takot sa Diyos. Yan ang sinabi ni Solomon. And let us hear the conclusion of the whole matter. What? Fear God. Dapat mga young people, sa Diyos ang ating unang takot. Kahit hindi ako nakikita ni Pastor, kita ako ng Diyos, di ko gagawin. Takot ka kay Lord eh. Takot ka sa Panginoon eh. Tama? Amen? So 3 bagay lang po ang aking ibinahagi sa inyo. I hope and I pray na kayo po ay napaalalahanan. Ano yung number 1? Ano yung ating pamagat? Tapat o tapon? Hindi kayo sinilang para maging sayang. What is number 1? Magpakilala sa Diyos. Pangalawa, magpatatag sa pananampalataya. At pangatlo, magpamunga. Chain reaction po yan. Pag kilala mo ang Diyos, tatatag ka. At pagka matatag ka, magbubunga ka. Hindi pwedeng gusto mo lang yung mabunga ako, hindi mo makilala si Lord. Kaya kayo mga panauhin po namin, yan ang una namin sa inyong sinentrohan. Dapat nyong kilalanin ang Panginoon. Except ye repent, Luke 13:3, except ye repent, ye shall all likewise perish. Pag hindi ninyo pinagsisihan, pag sinabing repent, from the Greek word metanoia, ibig sabihin changing of one mind, na dati mong ginagawa, hindi mo na gagawin, tatalikuran mo na at may gagawin ka ng bago. Yun ang repentance. Hindi po remorse. Pag sinabing remorse, umiyak ka lang sa nagawa mo. You're just being sorrowful. Nagsorry ka lang. Pero after 1 day, after 1 week, babalikan mo na naman. Ang totoong nagrepent, Lord, isinusuko na ang porn addiction ko, ang envy ko, ang comparison ko, ang bad attitude ko, ang pangit kong ugali. Dito na po yan sa altar. Mamaya pagbalik mo dyan sa pwesto mo, you will never be the same again. Why? You repent of yourself, of your sins. So, hindi ka tatatag pag hindi mo siya kilala. Pero magbubunga ka pag kilala mo siya at nagpatatag ka sa pananampalataya. Sana po sa simpleng usapan natin ngayong umaga, nabigyan po kayo ng reminder from the Word of God. As I close, remember now thy Creator. Hindi ka isinilang para maging sayang. Matapat at mabungang kabataan, pag-asa ng bayan at simbahan. Tayong lahat ay tumayo. Wala pong nakadilat. Lahat tayo ay mananalangin na dakilang Diyos. Marami pong salamat sa mensaheng napakinggan namin ngayong umagang ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, dahil ang inyong salita ay napaka-precious, napakalalim. Salamat, Lord. Hindi po namin kailangan pang ipaliwanag pa ito. Sapat ang inyong salita. Binabasa pa lang namin. Binibigyan na po kami ng paalala. Tulungan niyo kaming alalahanin ng aming tagapaglikha habang kami ay bata pa. While head bows, eyes closed, let me call our beloved pastor. Manatili po tayong nakapikit para mas maganda at maging mas maayos at systematic ang ating pakikinig sa oras na ito. I ask all the counselors please to take our first-time visitors. Counselors please, bago ko hamunin ang mga kabataan sa simbahan na ito, I need counselors please. Counselors. Pagkati-hatian po natin sila. Lalaki man o babae. Mga members po nasa labas po kayo. I really need your prayer this morning.
Malinaw po ang mensahe ng Panginoon. Wala nawang kabataan o buhay ng kabataang masasayang. Hindi po sila aksidenteng dinala sa church. May purpose ang Panginoon sa kanila. Members, if you are outside or here inside, can we help the counselors today as they lead people, young people to Christ, by kneeling down to this altar? Agparintumong tayo ti kakabsat, sibugan tayo ti kararag. Would you like to do that? Members, please come here. Lapit tayo dito. Punta tayo sa altar, manalangin tayo sa Panginoon. Yung mga nasa labas po ng mga membro, please come. Samahan niyo po sa panalangin ang counseling na ito. May tatawagin ng Diyos sa mga yan, sigurado ako. Hindi po yan sayang. I need counselors po sa mga lalaki. Mga lalaki, please. I really need counselors, please. Members na nasa labas, hala, the least thing you can do is just pray here. Pwede po ba kayong pumasok dito? Samahan niyo po ako, manalangin po tayo. Meron pong gagawin ang Diyos sa buhay ng mga kabataan na to ngayon. Could you please come here? Members, ada kayo taruar, agpaunag kayo managkararag tayo, apo. That's the least thing you can do. Can you do that? Come here, come here. Members, please. Ipag-pray natin itong mga kabataan na ito na sila po'y kinakaunselan. Hindi po aksidente ang mga yan na nakarating dito ngayon. Nakabsa, tulungan tayo man, sibugan tayo ti kararag. Sapay kuma, agtrabaho ni Apo Dios ti biagda. Hindi tayo iba sa kanila. Isa rin tayong katulad nila noon na nakaupo for the first time. But because God has purpose in our life, inayaban na tayo ni Apo. Pinatatag na ng Diyos ang buhay natin. Ginawang mabunga ng Diyos ang buhay natin. Just keep on praying. How about you? Would you like to come? Ada ka didadagsan mo kabsa, drayas, tibiyag. Amo kaya ko ng pastorhan ko kaya. Why not you come here on this altar and pray to God? Dalhin natin sa altar ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. For many times, paulit-ulit kong sinasabi, huwag nawasan na every time na nasa church ka, pag uwi mo, wala man lang nangyari sa'yo. Sana po may nangyayari. Yes, little by little. Sana po may nangyayari. Panginoon, salamat po sa unang bahagi po ng aming panambahan. Salamat sa makapangyarihang salita mo. People may change, everybody will change. But thank God for the blessed word of God. Heaven and earth shall pass away, but your words will remain and stay. Nawa, Panginoon, yung salitang naitanim sa puso ng mga kabataan, sisikapin po naming diligan. And one by one, Lord, we will get the harvest of souls. Mga young people na nakakilala, sumunod, tumatag, nagtapat, naglingkod, naging mabunga. We're sick and tired, Lord, sa mga nakikita po namin sa panahon ngayon. And even churches, Lord, are being compromised with this. Nuhang kami apo nga nasirip, nauwan ti sasaw. Nadaras kami lang apo nga may awawan. So nga salamat po to all members of the church who took time to pray, who took time to ask for your power as our counselors are dealing with these young people right now. Panginoon, alam ko po, hindi po sayang, meron pong maha-harvest po sa mga kaluluwa na ito. Hindi po kami magsasawa, hindi po kami hihinto. Magpapatuloy po kami, Ama. Kaya salamat sa unang hamon. There's still more. And still, Lord, bukas ang aming mga puso at isipan sa anumang hamon na aming pagbubulay-bulay. Salamat sa mga lingkod at sa lingkod na ginamit mo today. I pray, Father, continue to empower him and give him strength and wisdom. Salamat na marami, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng katagumpayan sa unang bahagi na ito. Tanging ikaw lamang, Ama, ang may karapatang kumuha ng kaluwalhatian sa araw na ito at sa buong maghapon na mangyayari hanggang gabi. We promise you, Lord, no one will take the glory that belongs to you. Maraming salamat.
Nataas pinupuri ka namin sapagkat ang lahat ng ito'y aming dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus and all God's people will say, Amen. Shall we all stand? Sa mga nakatayo, remain standing. Sa mga nakupo, tumakdal tayo amin as we sing this final song. Bago po tayo mag-lunch, you sing the song, The Right. You know the song? Say amen. Okay, sige, awit po tayo. Let's sing the song. God bless us all. Amen. Let us sing our closing song on the verse and now ready. Sing now. From the very start, a purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. The right till the stars fall. The right till the last fall. The right when there's no one else to stand by you. The right when you're all alone. The right you it's never known. The right since you love the Lord. The right. The right. Amen. Good singing po. Agdumog tayong harkapsat, tayo kumararag. Wapo Diyos na yung langitan. Lord, thank you, Apo, iti pastor nga ramat mo ni Pastor Egypt. Ngay sumanin, Lord, itinangkarit. Uno na yung karit ya kiti young people, Panginoon. Agyaman kami, Lord, dagiting kami nangagan. Tapno, dagiting kami nangagan. Kat may apply mi, Apo, iti panagbiag mi. Lord, din kami panagsisina. Anadan na kami, iti pinagawid mi. Kindawati mi pa iking ka, Panginoon. Iti pangal daw, ti lans mi. Abitisyon da ito'y tapno may nayon, Apo, tibig sami. Agyaman kami king ka, Panginoon. Isublime aming nga dayaw, king Gloria. Pakawanin na kami, Panginoon. Noon yaman di kinakitam, ang nagkurangan kinagbasulan mi. Agyaman kami ti kinimbag mo, ket amin dagitoy, Apo, ti dawat mi. Itinasamit nga nagan Isus. Amen. Exactly 1:30 we will start. We will resume our afternoon service. So naka-ready na po ang ating pananghalian. At kung nais nyo pong kamayan o kausapin ng bisita, I suggest maya-maya na lang po saglit para makapagpananghalian po muna. Take time to fellowship with our visitors. Marami pa po, mahaba pang araw natin. Sa mga young people ng church na to, hanggang gabi po ang ating serbisyo. Straight hanggang gabi ho tayo dito. Kaya wala akong mag-uuwian. Sulit-sulit to. Kaya maraming salamat. Happy lunch po. God bless us all.